At sa mga oras na ito, tayo po mga minamahal ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi po ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Hinihiling ko po mga minamahal na tayo pong lahat ay panandaliang tumayo at magbigay galang po tayo sa salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Na ito po mga minamahal ay dadalhin sa atin ng ating beloved preacher, ating beloved brother Mars Facton. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mapagpalang Diyos. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Jervy Domingo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak ipagkaloob natin sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po sa mga sandaling ito ay magkaisang manalangin sa mahal na Panginoon sa ating pakikinig po ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay magtaas ng ating makamay. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa araw na ito, sa oras na ito, mahal na Panginoon, labis ang aming pasasalamat sa iyong dakilang kabutihan, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Binusog mo, mahal na masaganang pagpapalang espiritual, ang bawat bahagi ng aming pananambahan mula sa mga pagpupuri po namin, mga patotoo, ang mga awitin ng mga beloved choir, sa mga anak mo nagbigay at nagkaloob ng buong katapatan, at higit sa lahat sa iyong matamis sa presensya na ipinadama sa amin pong lahat. At narito kami sa pakikinig po namin ng mga banal mo salita. Muli kami lumalapit, buong puso, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkamalit, nagkasala. At sa first prayer ng aming minamahal, ginagalang aming mahal na pastor, pagpalain mo ang mga banal mo salita, ang ebanghelyo, kaligtasan, laki pa ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng mga pag-alilangan, lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway. Kasaot mo mas. In the mighty name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ang ating pong mapagpalang Diyos. Praise the Lord. Maminamahal, sa mga sandaling ito ay nagpapaabot ako ng pinakamataas po na pagpupuri, pinakamataas po na pagsamba, pagdakila sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo, ang ating mapagpalang Diyos. Praise the Lord. At ay rin mga minamahal, paabot ating pagbati po, pagrespeto at dobling pagalang to our dearly beloved honorable pastor, Evangelist Waldus Rad Almeda, the end-time prophet of God. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family. Now we share and remember the blessed teachings po ng ating dearly beloved honorable assistant pastor Linus Almeda, sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers, co-preachers, sa mga beloved webcast viewers, especially po sa mga beloved visitors na narito ngayong araw na ito, maminamahal. Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat ng mga beloved brethren po sa ibang bansa, sa mga maminamahal, tayo po ay naroon sa mga oras na ito. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Tayo ay mag-aral na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi lang po, basahin natin from the Gospel of Ephesians chapter 2 verse 10. Praise the Lord. Amen. Ito po sinasabi sa mga taga-Efesyo, ang kabanatang 2 at ang talata ay Gis. Sapagkat tayo kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y ating lakaran. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating paksa ngayong araw na ito, ating pamagatan, good result. Sabi ng Ephesians 2 verse 10, praise the Lord. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, pag sinabi nating good result, amen, mainam na nangyari, mabuting nangyari, maminamahal, mainam na resulta, mabuting resulta. So lahat tayo ay kinakailangan magkaroon ng mga individual performance sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat tayong lahat, pagdating ng araw, tayo ay mag-uulat sa harap ng mahal na Panginoon. Lahat po ng ginawa natin, ano po?
Habang tayo ay merong pagkakataon, saan natin ginugol ang oras natin? Paano natin, mga minamahal, ginawa ang mga bagay na naaayon sa kalooban ng mahal na Panginoon habang tayo ay merong pagkakataon? Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, ang siyang nagpasimula ng gawang ito, mga minamahal. We are His workmanship, mga minamahal, created in all good works. Kaya tayo nilikha ng mahal na Panginoon para yung ating gagawin. Bakit tayo tinawag ng mahal na Panginoon? Bakit tayo ay naririto sa gawain ng dakilang Diyos? Dahil siya ang gagabay sa atin para ang lahat, anuman ang ating isipin, anuman ang ating ikilos, gawin, lahat po ito ay naaayon sa programa ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal, bilang mga estudyante, bilang mga, kung nagtatrabaho ka sa government, sa mga private company, kinakailangan makita, mga minamahal, nung pinaka-head na tayo ay nagtatrabaho ng maayos, ikaw ay nag-aaral ng maayos, mga minamahal, para yung karapat-dapat na makamtan natin, matanggap natin na biyaya dahil sa ating pagsisikap, worthy tayo sa blessing na ipagkaloob para sa atin. Ganon po sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Kung ano ang ating itinanim, kung nagsimula ka, mga minamahal, na ikaw ay talagang nagsikap sa paglilingkod mo sa Diyos. Kung yung iba, mga minamahal, sa sanlibutan, sabi nila, dahil sa kanilang pagsisikap, ang araw ay ginagawa nilang gabi. Ang gabi ginagawa nilang araw dahil sa pagmamahal nila sa kanilang pamilya. Ngunit sa pamilya lamang yon, mga minamahal. Kapag hindi ko kasama ang ating mahal na Panginoon, napapagod ang katawan ng tao. Mga minamahal, dumarating sa oras, mga minamahal, na yung kanyang malakas sa katawan ay kukunin na sa kanya. Sapagat may panahong malakas ka, may oras din na manghihina ka. Pero kapag ang gagawin mo mula simula na ikaw makakilala sa mahal na Panginoon hanggang sa oras na ito, hindi ka napagod. Lahat ng gagawin mo ay para sa kaluwalhatian, gloria ng ating mahal na Panginoon. Dito pa lamang sa lupa, may pagpapala na. May pag-iingat ng mahal na Panginoon. May kalakasan araw-araw. Higit sa lahat yung pagpapalang pinakamainam na pagpapala, yung langit at buhay na walang hanggan na ilaan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, bago darating yung tinatawag na good result, sa buhay ng mga Kristyano, lilinisin tayo ng mahal na Panginoon. Kasi po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating beloved parents in the Lord, ang ating minamahal ginagalang ating mahal na pastor, ating minamahal ginagalang ang San Pastor, nais nila ihanda tayo sa araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. The rapture of the church, or the second coming of our loving God, is for us who believe in Him, who are waiting for that day, the coming of our loving God. And when the trumpet will sound, pagtunog ng trumpeta na yan, ikaw at ako na matyagang naglilingkod sa Diyos, matapat na umiibig sa mahal na Panginoon, maging handa po tayong lahat. At tayong lahat ay lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Tingnan natin, mga minamahal, ang ating mga Bible. Praise the Lord. Basahin natin. In the book of Isaiah chapter 1 verse 25 and followed by 1 Peter 1 verse 7. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 2, sa verse 25. At aking ibabalik ang aking kamay sa iyo, at aking lilinising lubos ang naging dumi mo, at aalisin ko ang iyong lahat na tingga. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Next verse po. Dito po sa unang Pedro, Kabanata 1, ang talata po ay 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalulhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal, sabi ng Bible, lilinisin tayo ng mahal na Panginoon. Dahil habang inahanda ang church, ang mga believers, mga minamahal, kaya nga ang mararapture, mga minamahal, yung mga believer, yung mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Know ye not that your body is the temple of God, mga minamahal. Ang sabi ng iba, dahil ang pagkaalam nila doon sa church ay structure, mga minamahal, well designed.
Kaya ang sabi ng ibang fellowship, inanda nila mga minamahal yung kanilang napakagandang church. Pero mga minamahal, ang sabi ng Bible, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified, called to be saints. So yung nasa loob ng church, yung mga mananampalataya, yung mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yun po ang ira-rapture ng mahal na Panginoon. Yun ang dadagitin ng mahal na Panginoon at dalhin doon sa langit. Everybody shout, praise the Lord. Isaiah 1 verse 25, sabi po ng Bible, mga minamahal, praise the Lord, and I will turn my hand upon thee and purely purge away thy dross and take away all thy tin. So yung mga pinakatingga, kadumi-dumihan, alisin ng mahal na Panginoon. Yung mga weaknesses, everybody shout, praise the Lord. Mga shortcomings, para magkaroon tayo ng mainam na resulta sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan mga minamahal, ihanda natin ang ating sarili na maging malinis ito, ang ating isipan, ang ating puso sa harap ng ating mahal na Panginoon. What is the performance of our heart? Gaano na mga minamahal kalapit ang ating puso sa mahal na Panginoon magmula nang tayo'y makakilala sa Kanya. May mga Kristiyanong lumayo sa mahal na Panginoon nung dumanas sila na kahirapan. Hindi na kaya kahirapan, mga minamahal. Dumating ang mga pag-uusig, hindi na kaya pag-uusig, mga minamahal. Hindi nila nakita yung dakilang bagay na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay nila. Kung paanong dumating ang totoong kaligtasan na bigay ng mahal na Panginoon. Priceless po yan. Hindi po kayang bayaran ng yaman ng mundo yung nasumpungan natin ang totoong Diyos na umibig, nagmahal at ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili po, paminamahal. May mga kanya-kanya pa tayong mga weaknesses. Kaya every time na may fellowship, dapat dumalo tayo para makarinig tayo ng Word of God, makapagpuri at maramdaman natin ang presensya na mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Dahil doon tayo magkakaroon ng conviction Yung conviction po, na yung bagay na alam mong mali, hindi mo nagagawin. Yung labag sa palatuntunan ng mahal na Panginoon, hindi mo nagagawin, mga minamahal. Dahil nais natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Sabi ng 1 Peter 1 verse 7, idinadarang sa apoy the performance of our faith for that to have a good result. Yung pananampalataya natin, mga minamahal, idadarang ka sa apoy. Susubukin ka ng mahal na Panginoon. Sa kahirapan, sa mga pag-uusig, minsan batuhin ka ng mga iba-iba mga criticism. To the point, mga minamahal, minsan, yung sarili mo, sa sarili natin, hindi na natin kayang harapin. Ngunit kapag kasama natin ang mahal na Panginoon, mula noon hanggang ngayon, hindi tayo iniwan at pinabayaan ng mahal na Diyos. Marahil mga minamahal sa buhay natin, sabi nga, that the trials of your faith, sabi po ng Bible, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Makita ng mahal na Panginoon yung resulta ng pananampalataya natin. Kung lumalago ang ating faith sa mahal na Panginoon, dati-rati mga minamahal, kaunti pa lamang ang pananampalataya mo. Makaranas ka lang ng trials, may doubt ka na. May pangangamba ka na. Ngunit habang tumatagal tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, nararamdaman natin, kakambalan ng buhay natin ang trials. Minsan malungkot, minsan masaya, minsan mga minamahal, may nararamdaman ka, ngunit pinagagaling ka ng mahal na Panginoon. Kumbaga, nararanasan na sa buhay natin yon. Ang natutunan natin sa lahat ng bagay, kapag nagtiwala tayo sa mahal na Panginoon, the Lord will never fail us. Marami tayo napakinggang patotoo, mga minamahal. Dati-rati, walang-wala na sa buhay. Mga minamahal, kung kahirapan ang pag-usapan, majority ng member ng Jesus Miracle Crusade nandoon nanggaling sa kahirapan. Ngunit dahil po sa panalangin, pag-aayuno at pagtuturo ng prophet of God, ng ating beloved honorable pastor,
lahat tayo isinisigaw natin, pinagpala po tayo ng mahal na Panginoon. Kasi inalis ng mahal na Panginoon yung paghihirap natin sa kasalanan. Inalis ng mahal na Panginoon ang paghihirap natin sa problema. Ang ipinalit ng mahal na Panginoon ay kaginawahan. Amen po? Everybody shout, praise the Lord. Ang ipinalit po ng mahal na Diyos ay katiwasayan. Pagka tiwasay ka, hindi ka nababalisa, hindi ka nangangamba anuman ang dumarating kapag ikaw ay lubos na nagtitiwala at nananampalataya sa ating mabait na Diyos. Dahil nalaman natin, mga minamahal, sabi nga, ang good result ay napakahalaga. Kung paano tayo nagsimula, dapat doon din tayo magtatapos. Kung nagsimula ka sa isang magandang simula, dapat magwakas at magtapos ka rin sa magandang wakas. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin ang Romans 8 verse 28. Ito po sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma. Kabanatang 8 at ang talata ay 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi po ng Bible, all things work together for good to them that love God. Lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Ngayon, paano ngayon mga minamahal? Kung ikaw ay may trials, ngayong oras na ito, nariyan ka sa iyong tahanan o sa malayong lugar, naroon ka, ngayon nasa trials ka. Ganun pa rin ba mga minamahal na sinasabi ng Bible, all things work together for good? Gayong ang nangyayari sa iyo ay hindi good. Amen? Amen? Sometimes mga minamahal, kung ika-categorize natin, mga minamahal, yun nangyayari sa atin pag trials, parang hindi tayo mga minamahal mapakali. Parang hindi tayo mapalagay sa nangyayari mga minamahal. Pero sabi ng Bible, lagi lang natin isipin mga minamahal, sabi ng Word of God na salita ng mahal na Panginoon, all things work together for good to them that love God. Bakit ka inilalagay ng mahal na Panginoon minsan sa isang sitwasyon sapagat alam ng mahal na Panginoon na kaya mong lampasan? Sapagat alam ng mahal na Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya, ilalagay tayo ng mahal na Panginoon sa isang sitwasyon na matututo tayo magtiwala at manalig sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung napunta ka sa isang alanganing sitwasyon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil dyan ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ano po? Ating mahal na kapatid, napakinggan natin, walang-wala na, pero inuuna na lang ang mahal na Panginoon. Bahala na po. Ang paglilingkod sa Diyos, yung term sa libutan na bahala na sa atin, natitiyak natin kung ano mangyari. Amen? Amen? And God will remind that for us. God will enlighten our mind that we may know what is His purpose. Ano ang layunin ng mahal na Panginoon sa buhay natin? Bakit si Job sa Bible, maminamahal? He is a blessed son that is born in the east. Nasa kanya na ang lahat. But one day, all that he had was taken from him. Lahat po ng meron sa kanya, lahat ng pinakamagandang nasa kanya, kinuha sa kanya. Nakita ng mahal na Panginoon, kahit walang-wala na siya. Hindi lang siya nagpasalamat dahil sa magagandang nangyari sa buhay niya. Pati doon sa mga bagay na hindi magaganda, pinasalamatan niya ang mahal na Panginoon. Yung lahat na nawala sa kanya, ibinalik ng mahal na Panginoon. Doble, triple pa po ang ibinalik ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin lahat ang ating mapagpalang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal. Sa Bible, mga minamahal, makikita natin, yung prodigal son, ano po, one day, sabi niya doon sa kanyang mahal na ama, ibigay mo sa akin ang aking parte, yung pinakamana niya, na nararapat para sa kanya. Being the youngest son,
ibinigay po ng kanyang mahal na ama yung kanyang hiling. And then sabi ng Bible, maminamahal, nagpakalayo-layo siya at lahat po ng kanyang minana ay inubos siya sa paluging paraan ng pamumuhay. Sabi po ng Bible, ng salita ng Diyos. Dumating na yung oras na walang-wala na siya. Isipin nyo mga minamahal, yung piggery, na po. Siguro, kung merong mga piggery ba, minamahal? Wala na siya eh. Nagpapakain siya doon. Yung pinapakain, parang, ano niya na, yun na lang maging pagkain niya rin dahil wala na. And then naisip niya, yung lugar na pinanggalingan niya, yung lugar ng kanyang mahal na ama, sagana ang lahat. Lahat ng kanyang mga servants, hindi nagugutom, sapat ang blessing. So na-realize niya ang kanyang pagkakamali. Na-realize niya, hindi niya kayang mabuhay na mag-isa. Kailangan niya ang kanyang ama. Yung kanyang amang nagmamahal sa kanya, na kahit ano ang ginawa sa niya, parating pa lamang siya doon sa lugar nila, ang sabi ng Bible, natuwa na at nagalak na ang kanyang mahal na ama. At paglapit mga minamahal, hinagkan siya ng kanyang mahal na ama. Sapagkat ang sabi ng kanyang mahal na ama, patay na itong anak ko. Ngunit ngayon, nagbalik siya at siya'y muling narito. Buhay na uli siya.